Good morning. Isang malungkot na balita para sa ating mga sisiw na going 2 weeks old na, Black Astrolorp and Rhode Island Red. Pagsilip natin kanina sa bahay nila, no, 3 na lang natira. Hinanap natin, di natin makita sa area. Akala natin nakawala lang, pero ito, we found out na butas yung bahay nila. Ito kasi improvise lang ito, pansamantalang bahay nila, no, habang ginagawa natin sila ng maayos na bahay. At nakapagpalaki na tayo dito ng 16 na combination of Black Astrolorp and Rhode Island Red. Halo sila at lumaki naman at sumiksik na sila at nilipat natin sa medyo malaking bahay nila, no? This time, ngayon lang to nangyari. Pangalawang lagay natin ng batch ng mga sisiw, ganito nangyari. So I don't know kung aso ba, pusa o daga ang umatake. Kasi ito, yan, tingnan natin, nandito sila sa baba. Huli kong nakita dito, gutay-gutay na, no? So far, itong dalawang Black Astrolorp, kawawa. Rhode Island Red, kawawa. Black Astrolorp, kawawa. Rhode Island Red, kawawa. So around 7 sila ang nakita natin dito, kawawa. Ang na-recover natin ay around 5, mga 5 pa lang. So hinahanap pa natin yung iba. Dito sila na area kinain, no? Sa bandang taas yung kanilang bahay ng mga around 2 weeks old na to ng mga sisiw. May nakita tayong dalawang Black Astrolorp pagala-gala na naka-survive at yung 3 na naiwan sa kulungan na Rhode Island Red, naiwan sa kulungan. So yan, naka-survive ang dalawang Black Astrolorp, pero the rest ay ito, 7 nakita natin patay at hinahanapan natin yung iba. Okay, so far sa pag-aantay natin, no, na may makita pa tayong iba pang mga survivor or nakalabas na mga sisiw natin sa kulungan nung inatake sila ng daga or pusa or kung ano man ang umatake sa kanilang kulungan. So ito yun ang isa sa mga review. Ang laki na sana, oh. That's 2 weeks old. Ang laki na. Sayang ang sigla nito. Walang sipon, walang sakit ang sigla nito. Okay. Sayang. Sisiw. 7 ang nakita natin dito na patay. Sayang. So 13 ang nawala na hindi natin mahanap kasi ang na-recover natin is only 5. This one is Rhode Island Red, kawawa, labas ang mata, laki na sana. Okay. Ito medyo maliit pa konti, pero masigla ito, hindi to sila tamlay. So madaling araw sila inatake. Kasi kanina narinig ng kasama natin sa bahay na parang may mga ingay malayo konti. Ito nilanggam na parang mga pusa or kung ano man, tumatawal yung mga aso. So ito din nilanggam na. Okay, tanghali ngayon around 2 o'clock, pero ang bilis, oh, langgamin. Gutay-gutay ito yun, oh. Gutay-gutay ang laman, hindi naman kinain lahat, pinatay lang. I don't know kung ano yung umatake sa kanila. Okay, ayan, oh, labas mga bituka, nilanggam na. Kanina hindi yan nilanggam nung nakita natin. So all in all, ito sila ang nakita natin na dito nagkalat sa bandang baba ng kulungan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 ang isa doon sa kabila. So sa ilalim 7 to lahat. Okay, dito sila napadpad sa ilalim ng mga puno ng saging. Okay, so again, hindi natin alam kung ano ang
kumain sa kanila o anong tumira sa kanila. Sayang, laki na. May mga kumpleto na sa balahibo. Tingnan natin yung kulungan na inatake. Ito, this one. Okay, that part ay nabutas, binutas to, itong part ay binutas. So magtataka tayo kung ano ang nagbutas niyan, o daga o mga pusa, kasi maraming pusa dito at saka maraming daga din. Pero ang sabi ng isa, ng matanda na nadaanan ko sa kalsada, kilala natin, posibleng daga. Okay, kasi kung pusa, may pusa kami pero hindi naman sila ganun ka-aggressive pagdating sa sisiw. Pinalaki ko yung ibang sisiw malapit lang sa pusa, okay? Sa box, sa cartoon. So possible na bayawak, hindi natin alam. Sabi ng iba, sabi ng isang matanda, nilulunok daw ng bayawak yun. Okay, kinakain ng buo. But this time ay labas bituka lang, hindi naman inubos kain. Hindi natin alam kung ahas. Siguro ang ahas, syempre pag kumain ng ahas, nilulunok nila yung buo. Okay, kahit kambing, kahit baboy, kung malaking ahas. Okay, so malaki ang hinala natin, possible na daga or possible pusa na wild. Hindi naman wild kasi maraming pagala-gala na pusa sa kalsada, pero this is around 10-15 meters from kalsada. Okay, ang itong pinaglagyan ng kulungan ng sisiw, bahay ng mga sisiw natin. So sa sobrang pagtitipid, hindi rin maganda, kasi ginawa ko to temporarily para sa mga sisiw na palakihin at ililipat ulit. Nilagay ko sila sa brooding na box, no, at wala naman silang patay doon, hindi naman sila nagkakasakit. Masigla sila nung nilipat dito. Okay, so sa sobrang pagtitipid, minsan tingnan natin ang materials na ginagamit natin, kung ito ba ay matibay o hindi, o posibleng atakihin ng daga o pusa, gaya nito. Yan na. Okay, so kung kahit buho lang sana ang wall nito or screen, so hindi siya papasukin. Okay, so yun lang ang lesson for today. Okay, first experience na kinain ng inatake ng daga o pusa yung alaga natin ng mga sisiw. Okay, so yun lang, sharing lang para sa iba din na maaring ma-experience nyo to, itong kaganapan sa ating mga manok. Nakakalungkot, no, diba? Around 13 ang nawala, 7 ang nakitang patay, the rest is 6 is missing, and 5 ang recovered. So kasi 18 sila dito, around 18 sila dito nung nilipat natin. Wala silang patay nung nilipat natin dito. Okay, so sayang kasi masigla yung mga sisiw natin, hindi sakitin, walang sakit, walang sipon. Kahit ang climate natin ngayon ay medyo malamig at mainit, okay, sinisipon at inuubo yung mga bata karamihan sa ngayon. Pero ang mga sisiw natin hindi naman nagkakasipon at nagkakasakit, no? Kasi may ilaw naman sila dito sa loob, at ano naman, covered naman yung all around yung itong bahay nila. Pero yun lang, ay daga or pusa ang umatake. So okay, tingnan natin ang survival ulit, ang mga survivor, tingnan natin. So ito yon ang material na binutas ng daga. Ilalagay natin sila ulit dito para butasin ulit. Ay sorry, hindi, mayroon yan screen. Okay, so yan, for the meantime dyan kayo muna at gawa namin kayo ng bagong bahay, kasi kawawa naman to. Itong dalawang road black astrolorp, yun ang nahuli natin sa labas kanina. Ang nakita natin na pumirme sa loob ng
bahay nila, kung saan inatake sila itong tatlong Rhode Island Red. So okay, masigla itong Black Astrolorp. Mas mabilis nga silang, mas malaki sila compare sa mga Rhode Island Red na kasabayan nila. Okay, so yun lang. Ito may katabi nila ay itong mga ililipat na rin natin to kasi masikip na sila dito, no? Okay, this is around 1 month more or so. Okay, yung mga ano na yan, masigla din yan. So sana dito na lang natin sila nilagay kasi masikip naman. Okay, di bale, ayusin natin ang kanilang bahay at para hindi naman sila atakihin ulit. Sayang kasi ang pagpalaki natin, inalagaan natin sila ng maayos. Okay, binibigyan natin sila ng feeds, inalagaan, binibigyan ng tubig palagi at para hindi mauhaw, pero yon inatake ng daga, no? Okay, so dyan lang kayo. Bye for now.